Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Mga kapatid, ako po si Chicky Verhel, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Bago ang lahat, nais ko pong i-anunsyo ang ilang pagbabago sa ating istasyon ha, o makinig po tayo mga kapatid. Ito po ang official statement po ha, wala po tayong binago dito. Official statement po ito, nababasahin ko po verbatim o word for word. Nation Broadcasting Corporation today announced the launch of True Network, the company's multi-platform strategy that brings True FM's award-winning news and public service and entertainment programs to broadcast radio, TV, podcasts, and digital channels. In line with this new strategy, NBC will announce its new pay TV channel, True TV, airing on Channel 19 for Signal TV subscribers on November 4. True FM's programs, including Wanted sa Radyo, Ted Filon and DJ Chacha, Sana Lord, Heart to Heart, Christy for Minute, Bangon Bayan with Mon, Frontline Pilipinas, Shout Out, Match Made, Dr. Love, and Sagot Kita will air on 105.9 in Mega Manila, 106.7 in Davao, 101.9 in Cebu, 101.5 in Cagayan de Oro, 99.9 in Ormoc, and 104.7 in Tacloban. The parties are in discussions for the transfer of NBC's radio assets in favor of PCMC, subject to applicable regulatory approvals and other commercial terms. In the meantime, NBC and PCMC will enter into a block time and content licensing agreement. NBC General Manager Raul M. De La Cruz said, "We will support the momentum that we have built for True FM and develop new audiences on TV, podcasts, and digital. We want to establish a cohesive media presence across various platforms centered on truthful, authentic, and trustworthy storytelling." O mga kapatid, ibig sabihin nito, kasi medyo highfalutin, ibig sabihin simula po sa November 4, mas madali nyo nang mapapakinggan ang inyong mga paboritong programa sa True FM, kasama na syempre ang programang ito, ang Sagot Kita. Dahil hindi lang sa kami sa radyo mapapakinggan, no? Narito rin kami sa True TV, podcast at mga digital platforms para mas mapalapit kami sa inyo, mga kapatid. Kaya simula November 4, tandaan, True FM na sa 105.9. Totoo yan. Tunay. Tapat. Mga kapatid, 105.9 ha. Ngayong araw, usapang batas po tayo mga kapatid. At dahil malapit na ang undas o araw ng mga patay, karapatan ng mga yumao ng ang ating tututukan. So rights no, ng mga nauna na sa atin. Mga mahal sa buhay natin na nauna na. Dahil kahit pumanaw na po ang isang tao, may mga karapatan pa rin siyang kinikilala ng mga batas sa ating bansa. Tutok na dahil sagot ko kayo sa Usaping Legal o Usaping Legal. O, ang ating question of the day mga kapatid, eto, may problema ka ba sa patay? Grabe naman yung tanong. May problema ka ba sa patay? Natawa lang ako dun sa dahil sa sa construction ng question na. Parang may irereklamo ka dun sa patay, no? Pero yun. You will understand mga kapatid no as the show goes on kung ano ibig sabihin nitong tanong na ito. Kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream. Kung may nais po kayong itanong, tumawag sa ating tanungan hotlines. Ito na po mga kapatid, 8689-3289 or 8689-3290. Ulitin ko po, 8689-3289 o kaya 8689-3290. Yan po ang ating mga tanungan hotlines. So simulan na po natin ang usapang batas. Live po sa studio si Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Nakikita niyo na po ang kagandahan ni Attorney Weng. May I call you Attorney Weng po? Yes, opo. Oo.
Miss Chiki at sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Isa na naman pong gratitude at honor na makabalik po dito sa Action TV5 sa TV5 True FM. At marami pong salamat sa imbitasyon po at makasagot po tayo ng mga katanungan ng ating mga tagapanood, tagapakinig, Miss Chiki. Oo, pati si attorney, remind ko lang attorney ha, come November 4 ay 105.9 na po ang True FM. 105.9, Dito sa yes. Mega Manila. Mga kapatid, eto, tanungin na po natin si Attorney Weng sa ating mga maraming tanong patungkol po sa mga patay, no? Una-una, but legal questions po ito. Attorney, ano ang mga, dito muna tayo magsimula, ano ang mga karapatan ng mga nauna na sa atin at sa anong mga batas ito nakasaad? Too many to mention ba o hindi naman? Hindi naman, actually, napaka-deadly. Sabi ko nga kanina, pagdating dito, Miss Chiki, no? Sabi ko, ang deadly ng mga Para tanong, morbid no? Oo, pero nandito kasi tayo ng trick or treating vibes, no? At malapit ng undas. At tanong ni Miss Chiki, too many to mention ba? Actually, hindi naman, no? Nakasaad kasi sa ating batas na in the same way na ang ating civil personality ay nade-determine, no? Nagsisimula kapag tayo ay nabuo sa sinapupunan, no? Subject to limitations sa ating Kodigo Sibil o ng ating Civil Code. Ang kamatayan naman po, ayan po ay senyales na putol na, no? At tapos na ang civil personality ng isang tao. Ngayon, ang obligasyon at karapatan ng namatay na, pumanaw na at yung maunang tao ay nalalaman ng tatlong pamamaraan. Ano? Okay. Una, batas. Okay. At primarily, ang ating civil code po, no, ang sasagot sa mga katanungan natin tungkol diyan. Subject sa iba pang mas partikular na mga batas, kung saan nasasaad po yung ating kasagutan sa mga mas detalyadong tanong. Ano? Pangalawa, sa kontrata. Okay. Okay, kontrata. Pangatlo, sa will. Okay. Yung last will and testament Oo. na sinasabi Ulitin lang po natin sa kanila ito, attorney. So, itong sa batas, sa kontrata, at sa will, ano exactly itong mga ito ulit, attorney? Ayan, di ba? So, kanina nabanggit na natin, nasa civil code, no, death extinguishes the civil personality. So, sabi ng ating Kodigo Sibil, pag namatay ang tao, ay dyan din natatapos ang kanyang civil personality. At sa civil personality po, umuusbong lahat ng ating karapatan na mag-enter into contract, na magkaroon ng acquisition, property, lahat, no? Pagpapakasal, no? So, natural lang naman, no? Ang consequence. So, pag nawala na yung tao, naturally, hindi ka na rin makapag-assert at exercise ng yung mga civil rights, Yes, no? Even yon. political rights, no? All the other rights of whatever nature and kind. Ngayon, So, kumbaga, example, hindi ka na maka-sign ng kontrata, Totoo. hindi ka na po makagawa ng will mo kung nawala ka na sa mundong ito. Yan po yung ibig Yes. sabihin po niyan, mga Oo. kapatid. Ang galing, no? Nabanggit ni Miss Chiki, yung will. Siguro at this point, Miss Chiki, para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, meron kasing dalawang pamamaraan na aalis sa mundo, legally speaking, ang isang tao. Maaring the person died testate, may last will and testament. Ano yun? Testate? Yes, O, testate. testate. So, estate, pero may T Yes. sa simula. Testate. T-S-T-A-T. Oo. Yan. Testate, no? Testacy. Ibig sabihin po, ay meron kayong iniwan na last will and testament. No? Nandoon nakahabilin, lalo sa mga maraming property. Paano nyo hinati, kanino, para saan, ganyan. Yan po ay nasasaad, no, sa ating batas. Pwede ka naman sumulat. No? At bilang sa last will and testament, meron ka ring options. Pwede kayong siya tinatawag na holographic will. Yun, napakabilis nun. Sulat kamay lang. Ganun lang siya. Nasulat kamay. Ang challenge naman nun, Miss Chiki, ay patunayan kung yan ay Sa'yo talaga nang authentic. galing. Ikaw talaga ang sumulat. Kasi, typical na pag may holographic will, magugulat ka na lang, no? Maraming mga iba pang uusbong, susulpot na mga holographic will claiming na yun ang authentic na handwriting. So, yun ang challenge. Pero mayroong isa, notarial will. Yung notarial will, in terms of the preparation sa paghahanda, mas komplikado, mas detalyado. Pero, May bayad na. Oo, nakanotaryo na, di ba? Oo. Tapos may left hand margin, right hand margin, mga witnesses nakapirma. Tapos dapat, common sa dalawang ito, whether sulat kamay or yung notarial will,
ano yung common na requirement? Dapat yung tao na nag-execute ng last will and testament nasa tamang isipin pa, nasa tamang isipan, nasa disposition pa, na kaya niya pang ilagay kung ano yung mga stipulations, provisions doon. Kapag ang kanyang consent ay vitiated, ibig sabihin napipilitan, hindi Oo. kusang loob, either may pananakot, or hindi na siya nasa tama o wastong pag-iisip dahil apektado na yung kanyang psychological disposition ng gamot or ng kanyang medical condition, ay maaring ma-compromise na rin yung validity ng last will and testament. Oo, so ito yung mga nakikita natin sa movies, no, na nasa deathbed na, basta magising, papa, signan mo na to, diba? o lagdaan mo na to. Wala sa Oo. tamang isip. Kasi, Miss Chiki, Oo. ang essence naman kasi, kaya nga will, di ba? I will bequeath, I will give to you, I will grant to you. Will mo yun, volition, di ba? Paano ka magkakaroon ng genuine will kung wala ka na sa tamang estado ng pag-iisip, di ba? At sapilitan na or Oo. merong konsiderasyon. Kaya nga may mga pinagbabawal na sa provision din ng batas na yan na magmana, katulad nung halimbawa, abogado mo, kaya yung nagbigay ng kumpisal sa'yo doon sa absolution na pare or yung doktor mo, may mga ganong prohibitions din, limitations. So, attorney, dalawa lang ba ang ways para gumawa ng will? Yung holographic, yung sabi mo na bahala ka na, sulat kamay. Tapos yung isa, yung notarial Notarial, will oo. na may attorney na nga na involved. Tama, Yung, tama. bago tayo malihis dun sa Oo. sa topic na ito, yung sa holographic will Yes, po, yes. attorney, is there a way para dun pa lang, pag ginagawa mo pa lang siya, masisigurado o masisiguro na ikaw talaga ang gumawa niyan? Oo. Meron bang parang scenario dapat na mangyari para masigurado na sa'yo talaga nanggaling yan? For example, vivideohan ikaw na nagsusulat ng will mo, o is there a way na you suggest? Oo. Ganito Oo. po kasi, sa korte ngayon, we're already keeping up with technology. In fact, meron na rin po tayong rules na applicable para i-authenticate or patunayan yung mga electronic evidence. Maaari, siguro, para isama mo na pruweba na voluntarily, although, ang kaya kanina dinidistinguish natin kapag may last will and testament ka kasi kailangan niyang hindi automatic na nag-last will and testament ka, yan ay masusunod, Miss Chiki. Oo. Kasi dadaan pa rin yan sa proseso. May tinatawag tayong proceeding sa korte na probate of last Okay. will and testament. Ano naman itong probate na to? Kasi Oo. dalawang aspeto kasi ang kailangan mong patunayan sa last will and testament. Una, yung mga requisitos ng batas pertaining, for example, dun sa notarial will, in particular, kung nasunod ba, ganyan-ganyan. Yung formalities na yan, pwede mo na siyang i-probate bago pa man mawala yung tao. So, ikaw nag-execute, mag-file ka na ng probate bago ka pa mawala. Para ang matitira na lang na pagtatalunan nila at kasama yung sinasabi mo kanina na, halimbawa, i-contest kasi beyond the control of the person executing the will. Kasi, syempre, pag buhay pa siya, hindi pa maglalabasan yung mga, di ba, peke na will. Yun dun sa part 2. Sa part 2, including yung substantive part, tama ba? Naayon ba sa batas? Meron bang na-disregard? Preteration ang tawag natin doon, preterited error. Yung baga, na-deprive siya ng parte niya. Oo. Yun part 2 na. At magagawa mo Okay. lang yun kapag wala na yung nag-execute. Okay, ayan, na-mention na rin ni Attorney Weng, mga kapatid, na nawala yung nag-execute. Yes. Eto, speaking of Nawala. nawala na, dapat ba may say ang pamilya sa pag-asikaso ng mga labi? Paano po kasi kung biglang i-cremate ng ospital o ng morgue? Yun, So, kanina nabanggit natin, meron tayong 3. Batas, kontrata, last will and testament. So, nadetalye natin yung last will and testament. So, babase ngayon tayo dun sa batas at sa kontrata. So, sino ba sa ilalim ng batas ang may karapatan sa labi? Kasi syempre, 'di ba, namatay, biglaan man o hindi. Sino nga bang magde-decide, Ang laging default ng batas natin dyan, syempre yung mga legal heirs. Yung mga compulsory heirs. At unang-una na sa listahan, Miss Chiki, legal spouse, And when we talk about spouse, there is no other but legal, Yung Yun legal, talaga. Kaya nga, wala tayong pinag-uusapan na spouse sa iba, legal. Oo. So, So, ibig sabihin, kung kasal ka, may documentation, nakasal ka sa isang tao, tama. pero
unfortunately, you're living with someone else and you've been living with someone else for 20 years, ang may karapatan pa rin mag-decide yung legal spouse pa rin. Kahit gaano ka lalim ang puot, Miss Chiki, no? Yun ang kasamaang palad, no? Yung paring spouse. As defined by law, ay yung legal no spouse ang may say. Okay. Oo. To answer the question, yun talaga, no? So, kung merong magde-decide kung paano ang kanyang pamamaraan, no? Yung cremation ba, ililibing ba, ibuburol ba, it's the legal spouse. Ngayon, walang legal spouse, Miss Chiki, halimbawa, no? Of course, sorry to say, kung ganun ang sitwasyon, may matagal nang kinakasama pero hindi nga sila kasal or hindi na-dissolve ang marital ties prior to living in with another person at naabutan ng death. The descendants or the children, no, legal children, no, legitimate children, walang anak, no? Sino na, no? Maari naman ascendants. That is kung halimbawang naunang namatay yung deceased kaysa sa kanyang magulang. Oo. So yung magulang na, no? Okay. Paano pag wala rin mga magulang? Oo. Mga brothers and sisters, no, collateral. And if wala, brothers and sisters, let's say only child. No? So brothers and sisters, wala pa rin, no? So parang ano yan, yung succession laws, no? Love descends, ascends, and then spreads. Collateral, 'di ba? Kung talagang orphan, 'di ba? So yun doon na papasok yung kontrata, 'di ba? Dahil bago pa man siya mamatay, may kontrata ka with the hospital. So paanong pamamaraan? Okay. But that contract, of course, deemed written into the contract kung ano yung nasa batas. No? Kasi maraming issue, di ba? Oo. Kapag namatay sa ospital, di nakapagbayad, ganito, paano ba mangyayari? So maraming tanong, pwede bang i-hold? No? Yung gano'n, no? So that's determined by primarily ng batas kung hindi man ng kontrata. Pero just the same, yung batas di pwedeng i-disregard ng kontrata. Oo. Paano po kung ano, so nandun na po tayo, no, namatay na, meron nang magde-decide, no, dun sa kung i-cremate man or Yes, what. yes, yes. Meron na dapat mag-decide. Pero, paano kung hindi magkasundo-sundo ang pamilya sa kung ano ang gagawin dun sa mga labi? Oo. Legal spouse. Legal spouse talaga Legal yan. spouse pa rin talaga. Oo. At ang Oo. magiging guide ng legal spouse ay syempre kung ano yung hiling. Ano yung binilin sa kanya. At presumption ng batas na alam ng legal spouse, privy siya doon sa kung ano man ang kahilingan, kagustuhan, o ano man yung bilin nung nawala. Oo, Na so- kapag siya ay pumanaw, ganito yung pamamaraan. Cremation man o ibuburol, how many days, how many weeks, sino yung ini-expect kung may hahantayan, no? Ngayon, kung wala man ganun na reference ang legal spouse, ang i-assume natin dyan yung kanyang religious practices. Kung siya ay Katoliko, no, kung siya ay Muslim, no, or religious leanings and preferences, no? Kasi Okay. alam mo, Chiki, ang maaring kasi I'm talking from the perspective of the law, no? At ito'y pinag-uusapan natin, umiikot siya doon sa provision ng batas. Pero when you discuss this in a more humane, no, bababa tayo doon sa level ng ano ba yung kagustuhan ng tao din. Dahil bago naman siya pumanaw, siya ay tao, 'di ba? At siya ay may sariling mga kagustuhan, kahilingan. So isa rin itong panawagan din, 'di ba? Doon sa mga mahal sa buhay ng mga pumanaw na sundin, hindi dahil sa meron o wala siyang civil personality, that is beside the point, dahil nirerespeto niyo po yung tao na pumanaw at mahal niyo po siya. So yan po ay simbolo ng inyong respeto at pagmamahal doon sa pumanaw. Matanong ko lang din, attorney, no? Kasi may mga pagkakataon na hinuhold ang bangkay dahil walang pambayad yung pamilya, no? Or yung kung sino man yung mag-claim. Legal po ba ito? Oo. Ang nag-hold, halimbawa, ospital. O yung embalsamador, ganyan. Oo, ano? tapos walang pambayad. Ang tandaan po natin, yung labi, kumbaga, sabi nga nila, that's an empty shell, no? But just the same, katawan yan nung taong dating nabuhay. Hindi po yan pwedeng sabihin collateral. 'Di ba? Na halimbawa ay hindi nakapagbayad, i-hold mo yan. So, ang collateral in the first place stipulated din sa kontrata. And besides, hindi collateral ang katawan. So, kung sakali man, no, at may obligasyon na magbayad, syempre, natural na bayaran sana, no? At kung hindi man kaya at walang kapasidad, yung tanong na, pwede bang i-hold? Hindi siya pwedeng i-hold. No, hindi siya pwedeng i-hold. Oo. Ang hirap I-release pala, yan, oo, owner ka i-release. ng ano. At remember, pag namatay, Crematorium or, oo, pag namatay, ang utang, hindi naman niya namamana.
Ang collectibles, oo. Kung halimbawa yung pumanaw ay merong mga ah, in-extend na loans, 'di ba? Meron siyang collectible dito May sa mga pinautang person siya. ABC. Oo. Oo. So, Yun si ABC pwede. may utang pa sa kanya. Oo, magsusurvive Oo. yun at pwedeng manahin yun ng kanyang mga legal Okay. spouse, descendants, no? Kanyang heirs. Pero yung utang, hindi na. Extinguished by death. No? Punta naman po tayo, attorney, no, sa mga kapatid, by the way, 4:21 po ng hapon. Ako po si Chicky Verhel. Kasama ko po si Attorney Weng, no. Pinag-uusapan namin yung legalities dun sa Yes. mga mahal natin sa buhay na, yun nga, nauna na po, no. Punta po tayo sa burol, no. Nasa batas ba kung paano dapat ito isagawa? Pwede bang magtagal ng ilang linggo? Pwede ba yun? Siguro ang pinanggagalingan nito yung mga ang tagal na kaburol na, no? Oo, Tapos may eh. mga ano yan, patong-its, no? Oo, mga Pasugala. pagsusugal, no. Alam mo, Ganun na eh. oo, actually, ang burol kasi talaga yan ay tulad nung nabanggit ko earlier, no, depende sa religious practice or leanings nung namayapa at nung pamilya niya, no, as determined by the legal spouse o nung kanyang mga surviving heirs. Pero yung in terms of tagal, no, doon na siguro papasok yung mga ordinansa natin, ano, if it already affects the public health and safety, no, kasi syempre, and medical practitioners would be in a better position to say kung anong punto na siya delikado sa public health. Kasi di ba ini-injectionan at May ini-injectionan mga chemical yan, kasi, chemical, no? oo. Oo. Pero at, To preserve, no? To preserve, di Oo. ba? Pero there will come a point, it will definitely come to that point na magiging prejudicial na siya sa health nung community kung saan nakaburol ng katagal-tagal, di ba? At doon napapasok siguro yung police power nung LGU kung saan siya matagal nakaburol, di ba? Whether it be in the form of an ordinance, no, or yung head nung LGU na yon ang makikialam at magsi-step in na bakit naman hindi na siya kumaga unreasonably, no, long na yung burol. Kasi meron namang buwan, dahilan ay may inaantay na mahal sa buhay, di ba? Pag gano'n namang justified, no, pwedeng mapaliwanag. Pero yung siguro abutin ka ng taon o kaya half a year, May parang ganun ba, hindi na siya attorney? reasonable, di ba? Siguro months, To your no? knowledge, may ganun? Wala namang taon. Pero Oo. months Oh, meron. dahil nga may hinihintay. May hinihintay, Oo. no? At minsan months, dahil may, at nasasamahan kasi doon na may, syempre, di ba, practice tradition ng Pilipinas na kapag may nakaburol dyan, may mga pabingguhan, ganyan, no? Pero Oo. yun, no, yun ang ating, ano, no, magiging benchmark, no? If it's already prejudicial to the health, no, considering na yan po ay patay. And not to mention, di ba, during the pandemic, Miss Chicky, ay meron tayong mga additional guidelines, no, for cremation, automatic, di ba, protocol, especially if the person dies of a contagious illness, no, or disease. And in that particular part of our history, COVID, Like diba? that, COVID. Oo. So, yun. So, ganun din, no? Ganun din yun, no? So, mabuti nga yung iba, no, ay merong mga mahal sa buhay na nabuburol sila, no, ng maayos. Paano naman po yung mga hindi nabuburol o walang nagke-claim na pamilya dun po sa kanilang mga labi? Ano po ang dapat gawin dun sa katawan? Ngayon, yung sinasabi natin, no, parang, kumbaga, walang legal spouse, walang children or descendants, wala ring ascendants, walang brothers or sisters or collateral relatives. In other words, wala na talaga, no? Oo. Siya na lang talaga natitira sa mundo. For example, merong minsan mga taong grasa Or na they have identified, no one. unidentified. Unidentified Yes, sila. oo. Paano pag namatay, for Oo. example, walang magka-claim sa kanila. Walang may pakialam sa Oo. kanila, unfortunately. May mga protocols tayo dyan at ito ay dedepende syempre doon sa lugar kung saan siya kinremate or saan siya inimbalsamo o saan siya huli, no, na dinatnan ng kanyang pagpanaw. At there is a reasonable, no, effort to trace, no, the relatives, no, at kung wala talagang matrace ay diyan napapasok yung yung kontrata nila, no, bilang ospital o bilang embalsamador, no. At sa kaso na yan, syempre, meron tayong tinatawag na yung quasi-contract, no. Kung sakali man, no, na biglang may sumulpot na kamag-anak, ay quasi-contract, kumbaga parang kontrata na it is a natural obligation for the relatives to pay whatever is due, no. So yung kaninang default wala na talaga, no. So it will be sa discretion syempre nung
embalsamador, no, nung punerarya o nung ospital. Kasi kung wala na silang, kumbaga parang meron silang retention period, no, na i-observe. Pero there has to be reasonable steps to trace also the relatives. Usually, saan po napupunta ang mga labi nito? Saan nililibing? Paano? Yeah. More often than not. Ano Oo. pong nangyayari? Yun yung may protocol sa mga ospital on the proper, no, yung kumbaga, Iba-iba din. disposal. At Oo. ang pinaka, again, no, ano ba yung benchmark natin dyan? Yung means or yung pamamaraan na syempre una, kahit patay na, no, at sabi nga natin, empty shell, yung makatao naman, no? Hindi naman respeto yung, pa rin. Respeto pa rin, no? Befitting of a human person, no? And second, yung for the living naman. Yung extent that it will not prejudice public health. Oo. Okay. Attorney, pwede bang mag-volunteer? Halimbawa, na i-donate for research naman, no? Kasi for the common good naman for the good of the greater majority, 'di ba? Donate for research ang iyong mga sariling labi. Papasok May mga dyan, ganun no? oo, ang Oo. no, will nung deceased. Prior to death, and there are already practices, no, na pumipirma na sila, no, prior to death, no, na in Sa anticipation. ospital usually ito, attorney? Yes, and even before, no, meron na silang gano'n, no, na upon death, no, they're willing, no, to donate, no, yung kasi meron ding time period yan para ma-harvest. Para yan ay depende kung ano yung magiging purpose. For Oo. research, for study nga, sabi mo kanina, or pwede namang idodonate, no, sa nangangailangan. So, ano yung extent nung kontrata na yon na in-execute nung tao nung siya ay nabubuhay pa? Ngayon, abutan siya ng death na wala siyang ine-execute, babalik na naman tayo, Miss Chiki, no, doon sa legal spouse, sa children. Sila na ngayon for and in behalf of the deceased ang magde-decide. Okay, malinaw na malinaw po so far. Hindi naman po Yes. nakakalito. Oo. O mga kapatid, 4:27 po ng hapon, no, break muna tayo ng konti. Bukas na po ang aming mga linya para sa libreng legal consultation. Libre po ito. Nandito po si Attorney Weng. Kasama ko po sa booth, no? In the flesh. Tawag na po sa ating tanungan hotlines, 8689-3289 o kaya sa 8689-3290. Uulitin ko lang po, mga kapatid. 8689-3289 or 8689-3290. Pwede rin pong mag-comment sa ating Facebook at YouTube live stream. Naka-on na rin po sa akin dito, no? Huwag bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama ang inyong lingkod, Chiki Verhel. Mga kapatid, 4:32 ng hapon. Ang ating question of the day, may problema ka ba sa patay? Ito po, kasama ko po dito, kasama nating lahat, si Attorney Rowena Soriano, aka Attorney Weng. Siya po ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. So patuloy po natin ang ating tanungan at sagutan dito sa programa, no? Attorney Weng, kailan naman po pumapasok yung autopsy naman? Ano yung grounds para isagawa yung autopsy na yan? Ayan, papasok na tayo sa mga law enforcement agents, no? Syempre, makikita natin yan. At very familiar ka, no, bilang ikaw ay nasa field ng media, no? Lagi kayo may mga nire-report na krimen, no? Sa mga pagkakataon na merong krimen at sa mga insidente kung saan nangangailangan ng ebidensya para maimbestigahan kung ano yung totoong cause of death. Especially kung merong violence employed, no? At posibleng umakyat sa korte, gagawin ng autopsy. At babalik ulit tayo, napakadali ng ating formula, no? Babalik tayo sa legal spouse, sa heirs, no? Descendants, ascendants, or brothers or relatives and collateral relatives to decide, no? Pero kung halimbawa, no, yan ay papasok sa mga offenses ng Revised Penal Code. At tandaan po natin, ang Revised Penal Code o yung ating mga criminal cases, pangalawa lamang po dyan yung private interests, no, or private rights violation. Ang una po talaga dyan yung disruption ng peace sa estado. Okay. Kaya nga po yan People of the Philippines versus akusado. At kapag may ganitong krimen po, mangunguna syempre yung interest ng estado na malaman kung bakit nagkaroon ng ganitong biglaang kamatayan at may violence na involved at worse, merong mga suspects, no, na posibleng nag-violate ng ating batas. At yan ang concern ng state, kung bakit papasok yung autopsy para ma-confirm pinatay nga siya at sino sa mga itong suspect na ito ang pwede nating kasuhan sa korte. Bakit? No, syempre sa parte nung
yung sa secondary, no, yung private rights ng pamilya, yung mga naiwan, syempre para magkaroon ng hustisya. Pero sa parte ng Estado, yan naman ay para i-penalize, no, mabigyan ng karampatang parusa dahil nag-violate yung pumatay ng batas ng Estado. So ganung layers po tayo, no. Kaya autopsy will come in if there is any offense involved or crime involved. Pero pwede rin mag-decide yung si spouse naman. Usually, ganyan yung ano, di ba? Yun yung succession. Yes. Yung spouse muna, tapos Children, pwede rin siya yes. mag-decide Pwede. na ayaw. Pwede, Ayaw namin ipa-autopsy. ayaw niyang ipa-autopsy, no? Oo. Pero kung yan ay protocol kasi kung merong talaga, especially sa Kailangan panahon ngayon may talaga. CCTV, di ba? Oo. Kita sa CCTV, binaril, di ba? Protocol, no, na yan ay i-autopsy para ma-confirm. Pero yung discretion, kung magfa-file siya ng complaint, no, sa ating Office of the City Prosecutor, Provincial Prosecutor, sa ating mga piskal, ay nasa heirs, syempre, no? Kasi even if yan ay primarily violation ng ating batas, hindi naman po uusad kung wala rin tayong testigo. At kung sino yung testigo na yun, hindi haharap kay fiscal, sa korte, matatalo rin po ang criminal case, di ba? Walang ebidensya. And that's the reason why autopsy is conducted. Para po may ebidensya sa cause of death at i-confirm kung yung bala, halimbawa, magmamatch doon sa gunpowder, bala nung baril na na-recover doon sa suspect. Meron kasi minsan, 'di ba, ikaw yung relative na parang ayoko na, binaril na 'yan, walang magbabago, wag niyo nang buksan 'yan. As to the filing, no, maaring he or she, yung surviving heir, may not file, no, pursue the case kasi peace of mind, no. We define justice, no, at some point. Kasi if it will take time and if it will take its toll on the family, no, of course, discretion at rerespetuhin yan ng ating mga law enforcers. Hindi po tayo magfa-file, pero tungkulin ng ating mga law enforcement agencies na gawin po yan. At yan po ay para sa, again, babalik tayo dun sa police power, para sa protection ng general welfare, no, public interest po yan. No, kasi merong krimen na ginawa at hindi yan particular lang diyan, no, maaring gawin sa susunod, pangatlo, pang-apat, no, para sa crime prevention. Kapag po attorney may nakitang discrepancy, halimbawa no, may foul play o kaya may kapabayaan ang ospital, ano po bang dapat gawin sa sitwasyon na ganyan? Ayan na, no, binanggit natin nung simula pa lang, death extinguishes civil personality. In other words, yung kamatayan, binubura na niya ang lahat ng personalidad, no, civil at kung ano man ng isang taong pumanaw o namatay. Pero hindi ibig sabihin na patay na rin ang karapatan ng mga naiwan. At itong pinag-uusapan, binanggit ni Ms. Chiki, yan ay karapatan ng mga iniwan. Damages, no, danyos. Kapag merong ginawa ang ospital na maaring na disrespect, no, na bastos. Example po, Oo. attorney, para po mas maintindihan nila, concrete example Halimbawa, po. no, Oo. yung labi, no, nung namatay nilang kamag-anak, no, o mahal sa buhay, ay basta na lang itinabi diyan, no, nang wala man lang kumbaga walang karespe-respeto, no. Bayad naman, no. Doon tayo sa eksena na gano'n, no. May kontrata kayo, no, bayad naman. Tapos dinispose lang na kung ganyan. Or yung sinabi mo kanina, Miss Chiki, no, basta-basta ikinremate. Wala man lang instruction. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na silipin nung mga mahal sa buhay na naiwan at hindi naman contagious yung illness, no, o yung sakit na ikinamatay. Yan po ay danyos. Bakit? Dahil dun sa namatay? Hindi po, kasi wala na nga siya doon sa mga naiwan. At ang karapatan na i-assert po ng mga naiwan ay yung karapatan na nila for damages. To compensate, which is really irreversible most of the time, yung moral damages. Kasi yan yung, di ba, hindi mo na yan mababayaran eh. So, kumbaga, to the extent na kaya lang i-determine ng court na ito ay para ma-recompense yung tao sa sleepless nights, dun sa anguish, no, sa emotional, mental, psychological distress, dala nung ginawa nung ospital, no, o nung punerarya, yan ay karapatan ng mga
naiwan. Oo, tama po talaga kayo, attorney, na irreversible. Kasi kunwari, ikaw ay galing abroad o kahit hindi galing abroad gusto mo lang magpaalam dun Yes, sa mahal oo. sa buhay mo. Tapos pagdating mo dun, wala, puro abo na lang. Diba? Hindi mo na nakita, hindi mo na nahawakan. Of course, Oo. labas dito yung eksena, Miss Chiki, na pinagkwentuhan natin kanina na due to public health, kailangan talaga oo. protocol. Di ba? Kunwari Pero wala yan. kung wala Oo. naman yun, di ba? Tapos wala namang instruction. Yung mga mahal sa buhay na i-cremate nyo po yan, may pirmahan tayo after, no? At yung mga organs, isa pa yon. Halimbawa ay wala namang binilin na i-harvest ang organs. No? Siyempre, irerespetuhin natin yung will nung deceased kung yan ang kanyang kagustuhan before. Pero kung wala, at wala rin namang consent yung family, biglang pinag-harvest ang organs, no? Prior to yung pag-imbalsa mo, dahil eventually aalisin din yan. Dinonate, no? At worst, for monetary consideration. Ay, iba na yan, di ba? May bad faith na. Leveling din yan, no? Yung gravity. Kapag meron ng wanton, manifest disregard sa karapatan ng pamilya at dun sa namayapa, ay palala ng palala rin yung danyos. Oo. Mga kapatid, merong nagtanong dito, no, kung may karapatan din ba ang namayapang mahal sa buhay laban sa chismis. It sounds trivial, pero nangyayari kasi ito di ba? So nagtatanong sila kung meron bang karapatan itong namatay nating mahal sa buhay laban sa chismis, kasi paano kung may kumalat na impormasyon na hindi naman totoo? Ay, oo, no? Oo. Tama ka dyan, Chiki, no? Siyempre, paano pa magsasalita yung patay? O paano depensahan yung sarili? Oo, paano Oo. pa niya sasabihin na hindi totoo yan, ano? At paano niya, above all, i-assert yung right? Again, babalik tayo. Itong karapatan na ito ay i-assert na ngayon nung mga naiwan na mga kamag-anak, mahal sa buhay. At yes, pwede, no? Kasi tandaan natin, no? Yung libelous remarks, di ba? Covered niya even yung person who is already dead. Until after death pala. Yes, oo. Kasi kapag napatunayan ng intensyon ay para i-defame, no? I-blacken yung memory nung namayapa, ay nako, hindi lamang po yan danyos, no? Krimen po yan. Nasa Revised Penal Code. Pag ginawa natin yan through internet platform, ayan ay cybercrime, di ba? Anything that you do, no, commit online, ay yan po ay papasok doon at mas mataas po yung karampatang parusa, no? So, sa madaling salita, yung intention, at kahit totoo, Miss Chiki, kahit totoo, pero ang So, intention totoong pa rin, chismis. Oo, ibig Oo. sabihin, verifiable naman Oo. siya. In other words, kaya lang natin siyang na-label na chismis kasi nga yung marites spirit, 'di ba? Yung para lang siya ikalat, wala namang ibang purpose, no? Wala naman siyang redeeming value. Kung bakit mo siya pagkukwentuhan na ganun, at bakit mo siya ikakalat na ganun, okay pagkwentuhan ng private. Kinalat mo, nirepost, pinost, at kung saan-saan pang applications mo siya in-upload, 'di ba? Ay, napaka-obvious ng intention. To blacken the memory of the person who is already dead. At sino pong mag-a-assert ng right? Siyempre, yung mga living. Oo. Those whom he or she, no, has left behind. Oo. At may cause of action po sila. No. O mga kapatid, para sa mga may tanong pa, no, kay Attorney Weng patungkol dito sa mga mahal sa buhay natin na nauna na nga po sa atin, no, legal questions, no, attorney po ang kausap natin. Puntahan niyo po ang 92.3 True FM Facebook page. Nandyan po ako, no, ay naka-monitor po ako. Pwede niyo pong i-type yung mga katanungan po ninyo dyan. Attorney, i-ano ko na lang din, ipasok ko na lang din dito yung naalala niyo po last week, I think it was last week, no, na si VP Sara, meron siyang sinabi about Marcos Sr., si Ferdinand Marcos Sr., no, dating pangulo po natin, mga kapatid, no, na ipapahukay niya raw ang bangkay at itapon daw sa West Philippine Sea. Pag ganito ba, may pananagutan po ba si VP Sara dun sa sinabi niya? Kasi syempre, meron mga nagsasabi na ay desecration daw yan. Meron din mga nagsasabi, but you have to look at the context. Galit yung tao. Nasabi lang niya dahil galit siya. But from a legal perspective po, attorney, kasi kayo po yung eksperto pagdating dito. Okay, no? Huwag natin bahiran ng politika. Walang politika dapat. Okay, Oo. this is legal perspective. purely from a legal perspective at bilang trial lawyer. Ang trial po, no, or ang litigation practice po doon sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, ang laging keyword lang naman po dyan ay ebidensya.
no? Evidentiary, no? Evidentiary fact. Okay. So, yung sinabi mo kanina, no? Kung titingnan natin from a political lens, graduate ako ng political science, no? Halimbawa, titingnan ko siya from a political lens, iba yung analysis ko diyan. Kasi political, no? So, ano yung political leanings, affiliations, ano nangyayari ngayon sa current events, di ba? Ito yung konteksto. Ngayon, titingnan mo rin naman siya ngayon from a legal perspective, no? Sa lente ng isang trial lawyer or ng litigation lawyer. Halimbawa lang, no? Hypothetically, ganun na nangyari at nag-file ka ng kaso. Anong mga ebidensya? No? Anong mga ebidensya? Remember, we talk about this dun sa plain statement. Halimbawa, plain statement. So, syempre, ilalagay mo dyan, screenshots ng mga sinabi saan in-upload. Ano pa? Bukod doon. This is highly a state of mind, no? Ano yung kanina babalikan natin, 'di ba? If the intention, 'di ba? Why would you upload such a statement? Halimbawa kanina to intention is to blacken the memory of a person who is dead, no? That is a state of mind, no, Miss Chiki. And there's a lot, no? There's a lot that is required to prove in a courtroom the state of mind of a person. And kasama dyan yung konteksto. Kasama yung konteksto, no? Galit ba? Saan in-upload? Anong venue? Anong platform? Ano yung circumstances, no? So, kung ang tatanungin mo ito ay halimbawa, law student ako, true or false, sasagutin kita. From a practitioner's point of view, it will always depend on the evidentiary facts available. At kung ano yung evidentiary fact na yun, on how I will present and prove it to the court also. Oo, depende sa Because depensa. Either. I can represent you either. I can say na, walang liability, no? Kahit ikaw, no? At the height of your emotions, no? Nagalit ka. Kahit ano, pwede mo Saktan sabihin. ka. Oo. 'Di ba, no? At yung mura, ang import niyan, interpreted by the Supreme Court in different contexts. Maaring kasi nandun ka sa height ng yung emotions mo, galit ka, no? At meron ding jurisprudence na nagsasabi na kapag yung nasa practice ng tao na mura ng mura, kumbaga laging may konteksto, no? Kumbaga sa batas may spirit, no? Ang batas may policy. Andito naman ako sa abogado na magrereklamo. Abay, sasabihin ko rin, dapat liable ka. Bakit? Una, presidente, no? Former president, no? Maaring ang history, no, at ang ating political, no, evolution, no, will say the rest, no? Still, kung ako yung mahal sa buhay, no, doon ka na lang sa pinanggagalingan, no? Bakit mo sinabi yun? 'Di ba? May iba ka pa bang ibig sabihin kundi bastusin siya? And I can prove it also in court. So, pero ang bottom line niyan, danyos, 'di ba? Danyos. So, kung maging liable o hindi sa danyos. Pero syempre, ang politika natin very colorful, Miss Chiki. Lalo na ngayon. Oo, ang hirap niyang sagutin from a political perspective, no, na may sagot kang legal. Kasi kung legal purely, yan yung mangyayari. Yeah. Always a matter of evidence. Yes. And it's a state of And mind. in context. Yes. Oo. Okay. Malinaw na malinaw po. Okay, 4:47 po ng hapon. Again, kasama po natin ngayon, no, si Attorney Weng, or Rowena actually. Sorry yan mga kapatid. Ako po si Chiki Verhal. Ito ang programang Sagot Kita. Tuloy po natin ang ating tanungan at sagutan dito. Attorney, kapag kilalang personalidad ang yumao na, no, pwede bang i-manage ng kanyang pamilya ang kanyang social media accounts? Kasi ang alam ko pwede, di ba? Oo. Meron na tayong feature actually sa Oo, Facebook. meron eh. So parang govern siya by contract. Pero alam mo sa totoo lang, no, fertile ground yan sa ating further development, no, ng ating batas. Ang daming fields kasi ngayon, no, even yung sa elderly, no, towards of course in anticipation na rin of death, no, merong mga fields of practice of law abroad na wala pa dito. No, halimbawa sa estate planning, ganyan. Although we do it also here, pero iba pa yung label niya, no. Pero sa ibang bansa, halimbawa, established na, no. Itong halimbawa yung Facebook, 'di ba? Kung inyo pong i-explore, no, meron ka diyang option no, 'di ba, na ibibilin mo siya, no. Pero in terms of the intangibles, no, halimbawa may account ka sa Twitter, Instagram, in other words, lahat ng social media apps mo, no. Wala pa tayong masyadong nasasaad diyan, pero maaring
ang ginagawa kasi ngayon, nililista lahat ng password or binilin na doon sa feature, pinindot na yung pinrest na doon kung sinong authorized or nilagay na sa last will. Kasi importante rin ito, Miss Chiki, no? Bakit? This is also part of the incorporeal, kumbaga intangible property of the person. Kasi whether we like it or not, nandito na po tayo sa era ng social media. At maraming oras tayong ginugugol dyan, no? So yung pumanaw, unless hindi talaga siya existent sa social media, ay meron siyang iiwan na account. Yeah. That goes also, the same is true for halimbawa yung mga economic rights niya dun sa mga royalties, ganyan, no? Yung mga intellectual property rights. Pero yun naman, klarong-klaro kasi sa intellectual property code na yung economic rights, no, ng ating mga namayapang author, for example, artists, ay surpasses death, no? It survives them. And yung depende kung ano yung nature ng kanilang property, no, intellectual property right, mamamalagi yan, no, for how many years, no, na to the benefit of the heirs. Heirs pa rin. Oo, parang pinamana. Economic Oo. rights, yes, Oo, parte yan ng economic rights. Attorney, kanina ay nangako tayo sa kanila na kung meron sila mga katanungan, pwedeng tumawag sa ating Yes, tanungan yes, opo. hotlines. Ngayon meron po tayong caller, attorney, no? Tago na lang natin sa pangalan na Lonely Girl. Girl. Taga Quezon City po siya at ang hingin niya ay legal advice sa pension. So ipasok na po natin si Lonely Girl. Hello, Yes, Lonely Girl. Hello, good afternoon, Attorney and Chiki. Good afternoon po. Sige, go Yes ahead, po. Lonely Girl, sa iyong Kasi katanungan. po, gusto ko pong malaman kay Attorney kung may batas na po ba na ang katulad kong byuda, kasi 4 na taon pa lang daw kaming nakakasal. Hindi daw ako pwedeng tumanggap ng pensyon na manggagaling sa asawa ko. Ikasal po ako, bukod sa pinabalik-balik na ako, blind na po ako at senior. Matanong ko lamang po kung ang inyo pong namayapang asawa, opo, kayo po ay kasal po, ano? Yes, ma'am. Opo, Yes, Attorney. ay empleyado po ng private or public sector? Gobyerno po o kumpanya pong pribado? Private po. Private sector, no? Opo. At ang hinihiling nyo po na pensyon ay manggagaling po saan po? Sa government agency po? Or Sa sa SSS po. sa SSS, opo. Oo. Kasi Oo. hindi po ba, pag byuda ka ng isang byuda, tapos dati siyang may pension, dapat malilipat po sa akin, di po ba? Bilang survival, di po ba? Nag-submit naman na po kayo ng mga requirements sa SSS po, ano? Kung tutuusin po, pinabalik-balik na ako, lahat hiningi na, gayong nagastosan na ako at lahat, pati yung anak kong magsasama sa akin, anay ang absent, dahil siyempre hindi na po ako nakapunta, dahil blind na nga po ako, blind. Kaya po senior. Dapat, kung talagang wala na, batas na, dapat agad sabihin, hindi po ba, para hindi naman nagagastusan, nahihirapan ng isang katulad ko. Kaya po ako nagkalakas loob magtanong sa inyo, kung batas na po ba, kasal po ako, pinakita ko na, isa pa po, biglaan yung pagkamatay ng asawa ko, atake sa puso. So, yung pong pagkamatay ng asawa ninyo in the course of employment o related po ba siya? May kinalaman po dun sa trabaho o wala naman po? Hindi, senior na po siya. Senior na po. Okay. Yes, So, ma'am. natural causes na po, no? Opo. Ganito po, no? Pag pinag-uusapan po kasi natin ang mga pension at lalo ito'y nanggagaling po sa gobyerno, tali po tayo doon sa batas na charter po, no? Tinatawag doon, batas ng SSS din po. Kung babalikan ko po, no? Meron po kasing required number of years din, no? Na para kayo ay mamili kung lump sum o kayo ay magpe-pension. Ito po ba'y pinaliwanag sa inyo? Kasi po, maaring ang inyo pong kaso ay pumunta po kayo doon at sabi niyo po, kaya kanina tinatanong ko po kung nag-submit na po kayo ng mga requirements, death certificate, marriage certificate, tapos may form po doon, no? Yung Kompleto na po. kompleto na po, no? Yes, Mukhang ma'am. paliwanag po ang kulang, no, doon sa parte ng SSS kasi hindi naman po para masamain natin, no, ang SSS. Sigurado pong may policy kung bakit hindi po ginagrant ang pension. Kung yan po ay nakasulat sa kanilang SSS charter na merong certain number of years po, no, kailangan po nating mag-abide. Pero in so far as the remittances po are concerned, yung pag-remit po ng kumpanya, klaro naman po na nagre-remit po yung kumpanya na pinagtrabahuan ng asawa ninyo? Opo.
Okay. At meron po kayong certificate po ng remittance. Kumpleto naman po. Sa totoo nga po, retire na siya eh. Opo. Kasi Ah. 77 na siya nung namatay siya. Opo. Ganito po, Miss Lonely Girl, no? Kung tayo po ay magbibigay ng payo, gawin po natin yung mga preliminary steps, no? Alam ko po na sabi nyo nga kanina, paulit-ulit, pabalik-balik na po kayo, no? At sana naman may nag-a-attend din po sa inyo doon, no? Para paliwanag po yung kabuuan ng proseso. Kasi madalas po, kaya nalilito dahil hindi lamang po, napapaliwanag ng maayos. Pero pareho naman po kayong may punto, no? May punto kayo na gusto nyo mag-pension, pero ang una po nating kumpletuhin yung ating mga requirements, no? Kasi baka nag-skip tayo dun sa part na pension. Ang certificate of remittance po kasi, no, ay patunay na talagang nag-remit yung kumpanya ng contribution ng asawa ninyo sa SSS. Kasi para po mabuo natin yung requirement na kayo po ay makapag-pension o makakuha ng lump sum, kung ano man po yung applicable sa kaso ninyo, dapat po may patunay tayo, may pruweba tayo. Siguro, yun po ang unang i-request natin sa SSS, yung Certificate of Remittance, kung sakaling hindi pa po ninyo na-request po yun, ha? Kasi nabanggit nyo na po kanina na nag-submit na kayo ng death certificate at marriage certificate. May mga forms na kayong pinirmahan, kung tama po yung pagkakaalala ko sa sagot nyo po kanina, no? So, yung pong Certificate of Remittance, yan po yung kumbaga susi, yan po yung prerequisite para po natin i-claim kung ano man yung karampatan na benepisyo na matatanggap ninyo po sa SSS. Meron na po kayo nun. Kung wala pa po... Excuse me, Tony. Opo. Ang problema po, yun na lang ang sinasabi nila sa information pa lang, yun na ang sinasabi nung hindi makatatanggap ang mother mo dahil 4 years pa lang siyang kasal. Dapat 5 years o higit pa. Hindi po ba ang requirements number 1 pag nag-asawa ka? Kasal ka, di po ba? Pero, hindi na ako nagpakasal, di po ba? Naging kabit na lang sana kahit na senior. Dahil sayang ang ginastos ko, wala rin naman palang Opo. Di po ba? Ganun po, no? Ang tanong na lang po natin is anong benepisyo po yung makukuha ninyo? Kasi kung ang requirement po ay, sinabi nga po at pinaliwanag sa inyo, ay 5 years o kung ano pa man yung kakulangan para kayo magpensyon, may lump sum kasi nag-contribute. Anong meron nyo pong benepisyong makukuha? Kasi ang assumption po natin ngayon, kaya kayo nag-aasikaso kasi inaasikaso nyo yung pension. Tama po ba, no? So, Opo. asikasuhin natin ano yung benefits na dapat pong matanggap ninyo. Hindi necessarily pension, no? Kung hindi man pension ang maibigay, dahil sabi nga nila, kulang ng 1 taon, ganyan, no? Anong benefit po yung makukuha nyo? Kasi for sure meron. Yan po ay kung meron pong pruweba po, ha? Yung babalikan ko po, may certificate of remittance po, no? Kasi ang sabi nyo po, kasi 4 years pa lang, meron po kayong pinangahawakan na certificate of remittance po, na naghulog po sa katotohanan yung kumpanyang pinagtrabahuan ng 4 na taon. Actually, attorney, no, tsaka Ma'am Lonely Girl, bukas Opo. po, pwede pong tatawagan ng Sagot Kita si Ma'am Lonely Girl dahil baka guest dito Ang sa Sagot SSS. Kita, ang SSS Ayun. mismo po. Oo. So, maganda po para matanong po ninyo ang SSS. Diretso. Di po ba, Mm. excuse me di po ba lalo akong mapahama kaya nga hindi ko ginamit yung totoong pangalan ko? Kasi baka sabihin lalong di po ba hindi kaya ganon? Ay, hindi po. Kasi po ang ating mga ahensya ng gobyerno naman, nandyan naman talaga para magsilbi po at magserbisyo sa atin, no? So, kung meron pong, kaya kanina binalikan ko, no? Kaya hinimay-himay ko po muna, no, yung ating, kasi parang tumalo na tayo doon sa ayaw ng, hindi naman po siguro ayaw ng SSS. Meron lang po tayong unresolved na either requirement o unexplained na hindi na paliwanag ng klaro sa inyo. Definitely, kung yan po ay meron, may pruweba at may patunay na talaga nag-contribute, no? Maaring ang pinag-uusapan nyo na lang kung lump sum ba kayo, kung pension ba kayo, anong benepisyo po yung karapat dapat pong matanggap ninyo. At yung concern nyo po, yung tanong nyo kanina na mapapahama kayo, hindi po kayo mapapahama. Una, pwede option nyo naman na maging lonely girl pa rin kayo bukas. Pwede rin po. Opo, hindi naman necessarily i-disclose at hindi ko rin po i-advise na i-disclose nyo in public yung detalye ng pangalan ninyo at ng death, details ng inyong spouse, no, deceased spouse, para lang po ma-enlighten tayo
Kasi Itong po sumasama April ang, 'di ba sumasama ang loob ninyo. Baka naman may kasagutan naman ho talaga Oo. talaga. At definitely meron po. Naku, ayokong maputol si Lonely Girl dahil mapuputol po tayo ng mga alas 5, mga 1 minuto po. Pero ma'am, remind ko lang po, bukas po, makatawagan po kayo ng staff ng Sagot Kita po para po makausap po ninyo yung taga-SSS. Dahil Yes, baka yes, magdagtanong oo, si Lonely Girl, hindi na marinig maputol po tayo. Maraming salamat po, Madam Lonely Girl, for calling us. And sana ma-resolve itong Yes. katanungan po ninyo bukas po. Thank you po and good afternoon. Ayan. Okay, at maraming 4:59 na po kasi 20 seconds, less than 20 seconds on the clock. Maraming salamat, Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Sana hindi ka ma-traffic pa uwi. Maraming salamat at mas grateful po ako at honored na makasama ka, Miss Chiki, at hello kay regards kay Miss Cheryl Cosim. Sagot kita. Thank you, Dean Mel, sa pagkakataon. I'm so happy to be back. Thank you so much po. Thank you, Miss Lonely Girl. Sana ma-resolve Sana nga, bukas. oo. Mare-resolve yan dahil SSS na yun nandito bukas. Attorney, it was a pleasure having you Thank you, here. thank No? you. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Chiki Verhel. Sagot kita.